Magandang umaga mga kapwa ko mag-aalaman. Nandito ulit tayo ngayon sa farm natin dito sa Quezon Province. Sa mga nalilito, bali dalawa yung farm natin. Isa yung dito sa amin sa Quezon Province nga. Tapos yung isa yung pinupuntahan ko doon sa Cabinti, Laguna. Kumbaga dalawa siyang farm na pinapalakad namin. Yung nandun, yung The Big Leap. Kumbaga itong mga tanim natin dito ay halos kapares din naman nung nandun sa farm natin sa Cabinti. So kumbaga kapag meron ako ditong tanim na nawala doon, so dinadala ko lang din doon. Kumbaga nagsusupply ako doon ng mga resulta ng ating dito, mga tanim dito. Gaya nitong mga ito nasa likod, mga celery natin. Ang celery kasi na nandun sa may Cabinti, sa farm natin doon, sa The Big Leap, ay yung mga maliliit lang, kumbaga yung Chinese celery. Yun nandito sa akin, yung mga malalaking variety. So, papakita ko lang sa inyo. So mga ka-farmer, ito yung ating mga celery. Natutuyo na yung dahon ng iba. Pero ang babango nito. Sayang yung ibang dapat nakukuha talaga. Kumbaga, nung una kasi nangunguha kami ng kaya lang talagang pag may tanim ka, medyo kumbaga parang nakakaumay din. Ito, nakinuha ko kahit medyo tuyo na. Ang bango pa din. So yun, ito yung mga tanim natin. Yung ating basil halos mamatay na. Nakuha na naman namin yan. Nilagay din namin sa ulam. Kaya kumbaga hindi naman nasayang halos. Ito nga lang, may mga tuyo na. Inabot na ng tuyo. Pero ang babango pa din. Tapos dito naman sa kabilang panig, yung ating mga lettuce na bagong tanim ulit. Gawa nung nakaraan, naubusan kasi tayo ng lettuce. Ngayon, buti na nakapagtanim muli ako na kumbaga nakarecover ulit. Medyo malaki na uli sila. Siguro mga tansya ko mga 3 linggo pa ito. Para kumbaga umabot siya ng full size. May punla na ulit akong bago. Ito, lettuce din to. Kaya kumbaga pag itong sila ay na-harvest, may pamalit na tayo agad. So yan, medyo malalaki na rin naman kung tutusin. Tansya ko nga lang mga 3 linggo pa. So dito naman sa labas ng ating greenhouse, ito yung ating mga mustasa. Tuyo na uli lupa. Mukhang butas-butas na rin, kinakain nata ng insekto. Pero hayaan muna natin siyang lumaki. Sana umabot pa sa full size para maka-harvest ulit tayo. Yung mga nandun naman na sana yung mga pinapabunga natin para kumbaga makakuha na natin ng buto. Yun, ay mukhang hindi rin tutuloy kasi nauunahan talaga tayo ng insekto dito. So ito rin yung ating mga repolyo. Mga insekto na rin talaga. Saka medyo kumbaga ang hirap ngayon kasi sobrang init. Talagang minsan di kinakaya ng ating halaman. Tapos ito, ang ating melon. Ayun, may bunga na sa ilalim. Dalawa. Ang isa malaki-laki na. Tapos ito yung ating kalabasa. Mataas na rin. Kinalbusan na ito. Kinuha na namin ng pang niluto na, bulang lang. Sarap naman. So ito, meron din ako ditong ito yung pinapaugat ko na mulberry. Mukhang may ugat na kasi may sumuloy na. Yan, dalawa sila. Pinapaugat ko lang naman yan dyan. Kasi kumbaga gusto ko siyang i-bonsai. Susubukan ko kasing i-bonsai. Kaya mamaya titignan natin kung may ugat na siya. Tapos ililipat na natin siya sa paso. So yun mga ka-farmer, yung ating mga mustasa tsaka mga tanim dito, siguro mamaya na lang tayo magdidilig gihapon kasi sobrang init ngayon. Baka mabigla yung ating halaman. Wala namang problema yun kasi yung ilalim naman ng lupa ay basa-basa pa. Kumbaga yung ibabaw lang talagang tuyo dito dahil nga sa sobrang init. Kumbaga siya lang yung expose. So mamaya ipapakita din natin yung titignan natin kung meron ng ugat yung ating mulberry kasi kung sakaling meron ay mailipat na rin para kumbaga yung plant box natin mustasa lang talaga yung tanim. So mamaya mga bandang paglilom-lilom tsaka siguro tayo magdidilig. So samahan niyo ako mamaya.
A few moments later. Magandang hapon mga ka-farmer. Nandito na ulit tayo sa farm natin. Medyo hapon na ngayon. Wala nang masyadong sikat ng araw, kaya ito yung perfect time para magdilig tayo ng mga tanim natin. Hindi na kasi mag-evaporate yung tubig na ididilig natin kapag nagdilig tayo ngayon. Pero sa ngayon, unahin ko lang muna lagyan ng tubig yung nasa greenhouse natin, yung sa Kratky method, sa ating lettuce. Kasi napansin ko kanina nakakunti na yung laman tubig, kaya nagtimpla ako ng nutrient solution para mayroon tayo pang salin. So samahan niyo ako. Mga ka-farmer, tapos na tayo magdilig. Nakalagyan na natin yung ating mga mustasa, tsaka mukhang buhay na yung ating Brussels sprouts. Titignan natin kung lalaki yan. Tapos ito yung aking pinapaugat na mga mulberry, yun, tsaka yung pang isa. Pinapaugat lang natin. Tapos itong ating mga pechay bagyo, talagang namatay na. Mga repolyo, tatanggalin ko na ito kasi mga wala na, repolyo na sana. Kinain lang ng mga insekto. Ang dami, sayang. Yun yung challenge dito sa amin. Kaya, kumbaga, noon kasi kaya hindi kami nagtatanim ng ganito kasi akala namin sa mga malalamig na lugar lang talaga nabubuhay. Ngayon, nakabuhay naman kami. Ang problema ay kinain naman ng insekto. Kaya ito lang ang natira. Itong mga maliliit na huling bagong to, ito lang ang natira. Kaya medyo nilalayo ko na dun sa mga dun sa mga sa mga kinain na ng insekto. Wala na, papalitan ko na itong mga ito. Yun mga ka-farmer, ito. Mukhang may laman na yung ating carrots. Hindi ko lang alam kung okay pa yan kasi ang tagal na nito. 6 na buwan na tayo ito nakatanim. Ay, yung isa parang bulok na yun. Yung isa mukhang maganda-ganda pa naman. So, titignan din natin kung ano mangyayari. Tapos yung kamatis natin, namuha na rin. So, papalitan ko na itong mga tanim na ito. Magpupunla lang uli ako ng mga bago. So, yun lamang muna ngayon mga ka-farmer. Wala halos tayo nagawa ngayon. Nagdilig lang talaga tayo. So, pero mamaya susubukan kong maghabol ng pagpupunla. Siguro magpupunla na uli ako ng mga bagong repolyo tsaka ng Brussels sprouts para kumbaga mapalitan natin yung ating mga kinain na ng insekto. So isip na lang ako ng ibang alternatibo kung paano natin maiiwasan yung ganun. Siguro baka gumawa ako ng mas maliit pa na greenhouse, kumbaga para lang dun sa mga halaman na natin na kumbaga yung nasa mga outdoor na ganyan. Parang i-enclose ko siguro sila para hindi makapasok yung mga insekto. So yun lamang muna may babagi ko ngayong araw. So salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayo lahat.